Open our Bible in the book of Philippians, chapter 3, verse 12 hanggang verse 14. Ito po ang ating pong mababasa. Tagalog po ang aking pong babasahin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Salamat po aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon, dahil nung kami po ay wala pa po sa iyo, O Diyos, hindi po namin matanaw ang layunin ng buhay. Hindi po namin makita ang tamang mga perspektibo ng buhay. May kanya-kanya kami mga pananaw. May kanya-kanya kami mga goal sa aming pong mga buhay. Katulad po ni Apostle Paul. Subalit na ikaw po, Panginoon, ay kanyang nakadaupang palad. Nagbago ang kanya pong pananaw. Nagkaroon po, Panginoon, ng tamang perspektibo sa kanya pong buhay. Hayaan mo po, Panginoon, na habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita sa umaga po ito, ganun din po nawa ang iyong gawin sa bawat isa po sa amin. Itama mo po, ilinyada mo po, iayos mo po ang pananaw ng aming po mga buhay. Yung pong pananaw mo po ang siyang maging pananaw ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Santong Espiritu. Inaakit ko po ang iyong pong pagkilos sa aming pong kalagitnaan. Bless us all together. And we thank you so much, Lord, ngayon pa lamang sa tagumpay na iyon na pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hindi po palakpan natin ang Panginoon sa lahat ng glory. Magsulat ang mga nagsusulat. Mag-picture ang mga mag-picture. Proper perspective in life. That is our topic. Tamang pananaw sa buhay. So, dapat, para maging tama ang atin po mga pananaw, dapat biblical ang atin po mga perspektibo sa atin po mga buhay. Dito po sa account na ito ng Philippians or Pilipos, Kapitulo 3 or chapter 3. Makikita po natin diyan na ito po ay sulat ni Paul. Sulat ni Apostol Pablo. Kailan? No? Isinulat niya po ang mga talata na ito when he was in prison. Nakabartolina po siya. Nakakulong po siya during that time. So, anytime pwede na pong mag-report. Anytime pwede na pong pugutan ng ulo. Pero, sa lahat ng mga bagay na yan, hindi niya po tinatatakutan ang mga tao. Bakit? Kasi po meron po siyang tamang perspektibo sa kanya pong buhay. Amen?
Sabi nga, even Apostle Paul realized to himself, he had not yet reached the Lord's goal for him. Si Pablo po, ang dami niya pong tinatawag na credential. Credential sa ministry, credential sa personal na buhay, everything. Pero, nung sinulat niya ito, na malapit na po siya mamatay, ang kanya sinasabi na may kulang pa. There are a lot of things na gusto ko pang gawin. No? Mga bagay na ninanais kong gawin. Dapat po, ganyan din po sana yung atin po mga pananaw. So, Paul's judgment about himself help us to humble us and motivate us to acknowledge that we all have a long way to go. Amen? Si Pablo po, nung sisipatin niya yung kanyang mga sarili, no? Yung kanyang pagsipat sa kanyang sarili, makakatulong din po sa atin. Kung paano po natin dapat sipatin ang ating pong mga sarili. Sa panahon nang siya po ay talagang nasa lundo na, no, ng pagre-report sa Panginoon, yung kanya pong buhay. Ganyan po kahalaga. Kaya, siguro, sa biyaya ng Panginoon, kaya ikaw ay buhay pa. Tama ba? Kaya ikaw ay malusog pa, malakas pa, mahaba pa po ang atin pong lalakbayin. Amen? A long way to go. No? A long way to journey. No? Journey ng pananampalataya. At habang nag-journey tayo sa ating pananampalataya, dapat mailinyada po natin ang mga perspektibo ng ating pong mga buhay sa perspektibo ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Amen. Amen. Glory to God in the highest. So, yung tema, perseverance to strive for excellence. Perseverance to strive for excellence. Na parang sa Tagalog ay determinasyon at pagtsatsaga para sa kahusayan. Amen. Kailangan maging determinado ka at kailangan yung tinatawag na pagtsatsaga for you to excel. Amen. Ganyan din po. Kahit sa pag-aaral, dapat determinado kang mag-aral. Magtyaga kang mag-aral para pagdating ng panahon, ikaw ay aakyat sa entablado. Amen? Na hindi lobo ang iyong tiyan. Tama? Na hindi, yung iba ay hindi na halos makaakyat doon dahil nga nagkaroon ng problema. Di ba? So, mahalagang makita po natin. Sabi nga ulit, no? Maganda kasi yung tema no? Determinasyon at pagtsatsaga tungo sa kahusayan. Dapat yun ang pananaw po natin. No? Maging mahusay tayo. Maging magaling tayo. No? Maging valedictorian tayo. Maging honorable tayo. At kasama po dito ay ang tinatawag na humility. Ang sarap nun, pag tingnan yung pong itinataas ng Panginoon and at the same time, meron pong tinatawag na kapakumbabaan. Ang pangit kasi tignan yung itin din tumataas tapos bumili mayabang. Diba? Hindi po magandang tignan yun. Kaya the more na ikaw ay itinataas ng Panginoon in every aspects of your life, dapat lalo kang maging humble. The more na maraming na ikakabit sa iyong pangalan, the more na dapat ikaw po ay maging mapagpakumbaba. Bakit? Kasi po, habang ikaw ay nagiging mapagpakumbaba,
the more naman na ikaw ay itinataas ng ating mapagmahal na Panginoon. Amen. So, ano kaya yung mga credential ni Paul dito? No? May masisipat natin at mapapasadahan natin yung mga credential na makikita po natin kay Apostle Paul. So, how important perseverance to strive for excellence? Gaano po kahalaga yung tinatawag na pagtsatsaga, pagtitiis, no po? Para maabot, no, marating yung dapat na atin pong marating. Amen? Kung ikaw ay estudyante, dapat ikaw po ay makagraduate ng kolehiyo. Tama po ba? Amen. Kung ikaw po ay nanay, dapat po ikaw ay maging mabuting ina. No? At mabuting asawa. Ganyan din po. Kung ikaw ay tatay, dapat ikaw po ay maging mabuting ama. No? Mabuting asawa ng iisang asawa. Aliwin mo yan. Mga mamaya, pastor, mabuti akong asawa. Apat. Diba? Mabuti naman eh. Diba? Mahirap parang hirap maging mabuting asawa kung apat ang iyong asawa. Diba? Hirap nun, ano? Pero, eto po, kung ikaw ay nasa ministeryo, dapat ikaw po ay mag-excel. Are you with me? Kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, maglingkod ng totohanan. No? Hindi paglilingkod na pabanjing-banjing. Tama? Hindi paglilingkod na kung kailan ko lang gusto. Si Pablo, nung makilala niya ang Panginoon, umayo sa utak niya. Di ba? Umayo sa utak. Tumama ang laman ng utak. Naging tama, ibig sabihin. Nailinyada sa nais ng Panginoon na kanyang tahakin. Amen? Amen. So, ano yung mga bagay na dapat po natin i-considera? Kasi napakahalaga po yung magsiset ka ng goal sa buhay. Amen? Lalo dito, ang pananaw po dito, more on spiritual. No? More on spiritual things. More on your relationship with our God. More on the ministry that the Lord our God entrusted to you. Amen. So, alam niyo po ba, wala po sino man na naglaan ng buhay, naglingkod kay Lord, na nagsisi sa huli. Amen. Amen? Amen. Wala po kung nakita. Yung totoo mga naglingkod kay Lord. Sila po ay talagang makikita po natin na pinagtagumpay ng ating Panginoon. Amen. Not just only in one aspect of their lives. Amen? Ako'y naniniwala sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Pagka inialay mo ang sarili mo kay Lord, siya naman ang bahala Amen. sa bawat aspeto ng iyong buhay. Amen. Sarap na siya ay bahala. Amen. Kapag siya ay namahala, 100% sure. Yung lakad mo, yung mga biyaya na darating, napakahalaga po. The first thing to consider is all about stated in verse 12. Verse 12b, basahin ko na yung buo. Sabi ni Paul, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. May ano, no?
Hindi pa tapos para ba sa kanya. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Amen? Ang sabi po ng muli, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Amen. Ito ang dahilan. May dahilan kung bakit ka naging mananampalataya. Amen. Amen? Take note ha, mga kapatid. Hindi po ito pang matured lang. When you become a Christian, the Lord our God nag-set na ng goals sa iyo. Amen? Naglagay sa iyo ng tinatawag na takbuhin. No? Hindi lamang ako. Hindi lamang mga elders. All. When we become a Christian, hindi lang po natin nakikita yun. Pag nakita natin yun, mabubusan tayo. At pag nabusan tayo, we need to obey. Amen. We need to go where the Lord wants us to go. Amen. Anak, ito pa. Yung goal mo. Ito gagawin mo sa ministry. Gagawin mo. Amen. Lahat tayo may takbuhin Amen. na ipinapatakbo ang Diyos sa atin. Amen. Sino po rito yung gustong mahaba ang takbuhin Amen. na kasama ang Panginoon? Amen. O sino rito yung gustong maikli lang ang takbuhin? Di ba? Maikli, ibig sabihin, ang ganyan pa lang. Report ka na. Kasi ba yung gano'n? Di ba? Dapat sabihin natin, Lord, more. Amen. Si Pablo, more. Amen. Hindi po siya satisfied. No satisfaction sa mga nagawa niya na. Sa mga na-achieve niya na. Sa mga natrabaho niya na. Hindi sa nakamtan ko na. Ang dami niya ng nakamtan. Ang dami niya ng achievements. Pero, binanggit niya pa rin yung mga bagay na ito. Hindi niya pinagmamalaki. Amen? So, sabi sa English, but I press on. Amen? So that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Amen. Ang ganda ng kanya pong pananaw sa buhay. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. I press on. Ano po ang mga achievements ni Paul? Una po, spreading Christianity throughout Mediterranean world. Amen. Amen. Pagpapalagana ng salita ng Diyos. No? Hindi lamang sa bagong sila. Throughout Mediterranean world. Amen? So, yan po yung napakagandang napakagandang pananaw sa buhay. Maging instrumento ako na makapagpahagi ng mga mabuting balita. Ang buhay na ito na pahiram mo sa aking Panginoon ay gawin mo kong instrumento. Sharing the gospel, sharing the word of God. Magbukas ng mga gawain. Diba? Yun ang kanyang
achievements. Wow. Pangalawa, establish churches. Amen. Nakapagtayo ng mga simbahan. Nakapagtatag, nakapagpundar ng mga simbahan. Na ang mga simbahan na ito ay maging base or base, no, ng pagtuturo ng mga salita ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? So, ano pa? Nakapagsulat ng mga epistles. Writing epistles, shaping Christian theology. And a lots of more na mga naitulong niya para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen. Kaya, ako'y naniniwala na sa lahat ng mga bagay na ito, sa mga achievements ni Paul, isa pa rin yung kanya sinasabi, no? I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Meaning to say, maabot o maganap ko ang gusto ni Kristo na gawin ko. Naging pananaw po ba natin sa buhay po natin? Amen. No? Maabot, no? O maganap ko ang gusto ni Kristo na dapat kong gawin. Natanong na ba natin kay Lord yan? When you become a Christian. O ang ating pananaw pa rin eh, maganap ko o magawa ko ang gusto ko para sa buhay ko. Very common kasi yun. Tama po ba? Marami ganoon. Common yan sa tao. Maganap ko o matapos ko ang gusto kong gawin para sa personal na buhay ko. Para sa pamilya ko. Okay po yan. Pero dapat magkaroon tayo ng iba pang perspektibo na napakahalagang pananaw na maging pananaw ng mga mananampalataya na mga nabiyayaan ng grasya ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po yung kanyang kaya I press on. Hindi niya tinitingnan yung mga credential niya. Achievements niya. Ministerial achievements. Bagkos ang kanyang kaisipan, Lord, more on, more churches to plant, no? More pastor na maturuan. No? More unbeliever na maabot. Ang ganda mga pananaw yun. Tandaan po ninyo. Yung quotation ito, lagi kong binabanggit. Only one life will it soon leave us. But only what is done for Christ will last. Amen? Sa buhay, pahiram sa atin ng Diyos. Whether we like it or not, darating ang araw sa hindi mo inaasahan, i-require ni Lord yan. Kukunin ng Panginoon. Teka na sinasabi ko, hindi mo inaasahan. Because we don't know what the future holds. We don't know what happened tomorrow. Next month, the other day. Hindi. Amen. Di ba, nasunugan nga. Umalis lang yung tatay, pagbalik, sunod na yung bahay, patay yung tatlong anak. Nagmamaneho ka,
May nakagitgitan ka, mainit ang ulo mo, yabang-yabang mo, kala mo, malakas ka, malaki katawan mo, sambala ka lang. Diba? Yung mga ganun. Huwag niyong ipagmamalaki ang inyong kalakasan. Huwag niyong ipagmamalaki yung galing mo. Na gagamitin mo ang kayabangan mo. Why? Sabi ko nga, isang 29 ka lang eh. Tama ba? Alam yung 29? Balisod. O lalo na kung baril yan. Gusto niyo pang mamatay na nabalitaan eh, nakipag-away ka. Napatay ka dahil nakipag-away ka. Sa init ng ulo. Ano gano'n si Paul eh? Si Paul, binubugbog na. Hello? Sinasalitaan na katulad ni Kristo ng mga pangit na salita. Pero, yung kapakumbabaan, bit-bit niya. Yung karakter ni Christ, bit niya. Yun ang namana niya kay Kristo. Kristiyano ka, sinasabi mo. Dapat ang mamanahin mo kay Kristo, humility. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Maabot o maganap po ang gusto ni Kristo na gawin. Amen? Maikli lang ang buhay natin. Kung ikaw ngayon ay 50 anyos, hindi mapabalik sa 50. Patanda ng patanda. Di ba? At hindi natin alam kung kailan yung lundok ng buhay natin. Isang sakit lang yan eh. Di ba? Chris Aquino, ay kaganda-ganda nung kanya. Dami nagkakagusto sa kanya. Di ba? No. Nagkasakit. Ngayon eh, parang ting-ting. Wala nang kaganda kang makita. Oh. Wala tayo na pagmamalaki. Ano kahit mapera ka? Kahit pera. Ang pera, pag hindi mo na hawakan maayos siya, hindi mo na nailinyada yan ng tama, lumilipad yan. Naniniwala kayo lumilipad ang pera? May papak yan. At dumada po yan doon sa marunong humawak ng pera. Tama ba? Tama? Oh, sino yung gusto lagi hindi pala ng pera? Yung ano yung lilipad ng pera tapos dadapo sa busa mo. Masarap na gano'n, di ba? Bawat dalaw mo, dumarating ang pera. Di ba? Bawat... Dumarating lang siya eh. Yung iba naman, hanap ng hanap daw sa pera. Lipad naman ang lipad. Huh? Ang hirap habulin kapag lumilipad. Tama po ba? Pero pag inutusan ng Panginoon ang pera na pumunta sa iyo, wala. Tama ba? Naniniwala kayo pwede utusan ni Lord yan? Sino naniniwala? Pag inutusan niya, wala yung magagawa, kundi ang sumunod. Oh. Yan lang, gusto ni Lord, makita niya, handa ka. Baka naman hindi lumilipad ang pera sa iyo. Kasi hindi ka handang hawakan ng pera. Baka mamaya kontrolin ka ng pera. Si pera ang magiging Panginoon mo. Di ba? So, hindi ka pala prepare, kaya ayaw bigay ni Lord. I-prepare mo ang puso mo. Yan po yung una, ay press mo. Sabi sa Tagalog, uli,
Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Sinisikap pala. No? Para makamtan mo ng gantimpala, kailangan mag-persevere ka. Kailangan magsikap ka. Amen. Hindi naman agad magiging champion eh. Tama ba? O meron tayo contender sa tennis, sino na nyo? Si babae. Contender yun. Pero bago nyo matalo yung mga magagaling, hindi ko alam, next, siguro, sunod na mga labanan, tingin ko, pwede. No? Pero nagsikap yun. Like Manny Pacquiao. Amen? Ganyan din po sa ministry. Ganyan din po sa paglilingkod sa Panginoon. We need to persevere. We need to strive for you to become excellent. Amen? Excellent. Pag maglingkod tayo kay Lord, wag yung ganto-ganto lang. Amen? Kung maglilingkod tayo sa Panginoon, do our very, very best. Amen? Malakpak sa Panginoon yung gusto tayo sa best of Lord. Hindi pwede for granted lang, ano? Kasi pagka ginagawa po natin ang the best kay Lord, gagawin niya rin yung the best para sa iyo. Para sa pamilya mo. Sa bawat aspeto ng iyong buhay. Naniniwala po. Yan ay aking karanasan. Amen po ba? Okay, pangalawang puntos. Forget what lies behind. Meron palang dapat na kalimutan. Para baga sa ibang salin, talikuran, iwaksi, itakwil. No? Nasabi nga uli ng verse 13, but one thing I do, forgetting what lies behind. Amen? Sabi sa Tagalog, habang nililimot ko ang nakaraan, habang nililimot ko ang nakaraan. Yan po ang sinasabi ng Tagalog. Meaning to say, yun nga, when you become a Christian, may mga nakaraan ka. Sino dito walang nakaraan? No. Lahat tayo may nakaraan. Amen? Ano man ang mga nakaraan natin, positibo man yan, lalo tigit negatibo man yan, Apostle Paul said, the Bible said, forgetting what lies behind. Amen. Talikuran, iwaksi, iwanan, kalimutan. Yung nakaraan. Amen. Ano-ano po ang po pwedeng maging nakaraan nito? Ito po yung mga gusto niya kalimutan. Dapat ganun din tayo. Pauls want to forget. Una, past mistakes and failures. Amen? Kung sa pangitan ng ugali, di ba? Si Paul po, hari na sablay. Mamamatay tao. Matalinong tao na mamamatay tao. Sobrang relihiyoso. Yan po yung mga papa. Siya po ang naminuno o namuno na batuhin si Stephen. Siya po ang nanguna doon. Siya po ang humahabol sa mga Kristiyano na mga nagtatago. Ang kanyang paraan ng paghabol parang asong ulol. Yung galit niya, bawat makita Kristiyano, papatayin. Doon yung parang nagwawala. Nagwawalang yung aso na noon,
para sa sarili niya. Kaya bawat makitang Kristiyano na sumasampalataya sa Panginoon, siya po ang nanguna para i-persecute mga. Kaya sabi niya, sa sarili niya yan, no? Personal niya rin, sabi niya, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Past mistakes. Amen. Ang dami natin mga pangit na karanasan. Di ko alam kung meron sa inyong lalakero, pasaero, di ba? Kasinggero, lahat ng ero, di ba? That is Paul's past life experience. A wicked of wickedness. Nuno ng kasamaan. Kaya sabi niya, one thing I do, forgetting what lies behind. Amen? Dapat ganun din tayo. Hindi sabihin forgetting what lies behind. Kung ano ka dati, kalimutan na yun. Kalikuran na yun. Iwaksin na yun. Alisin na yun mga bagay na yun. Mga bagay na ginagawa mo na hindi makakabuti sa katawan mo. Mga bagay na ginagawa mo na hindi makakabuti sa pamilya mo. Mga bagay na ginagawa mo, nagawa mo noon, na hindi makakabuti o nakakabuti sa mata ng Diyos. Amen? Yung sa tabi mo, umayos ka. Forgetting past mistakes and failures. Failures. Diba? Sino ba? Kung hindi nagkamali. Lahat naman tayo nagkamali. Lahat tayo nag-fail. Pero ayaw mong manatili sa kamalingan. Amen? Kaya ka lumapit sa Panginoon para ayusin at ipaayos sa ating mapagmahal na Panginoon. I-correct niya na ang buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Lord. Hallelujah. Amen. Forgetting what lies behind. Ano pa? Forgetting his past achievements and credentials. Kasi po, yung iba, Pastor, sipag-sipag ko dati. Yan ang pinagmamalaki. Pastor, nagpapalayas pa ako ng demonyo noon eh. Kaya lang ako kayo ng dinidemonyo. Di ba yung mga galaw? Mga ministry na naganap natin, sinamahan tayo ng ating Panginoon. Oh. Huwag mong kwentahin yun. Amen? Nakapagpunta ka man ng Diyos, huwag mong kwentahin yun. Marami mga natuluan ko, huwag mong kwentahin yun. Ano ba mga ministeryo na meron ka ngayon? O noon, lalo na noon. Minsan nagre-relay na lang doon eh. Tapos kuya-kuya na lang sa bahay. Diba? Okay na ako. Eh habang nagkukuya-kuya ka, nagchat-chat ka doon sa sa girl na napaka-sexy. May asawa ka. O di ano nangyari sa kuya-kuya-kuya mo dyan. Diba? Nahulog sa tukso. O, diba? So, ano magiging silbi ng mga achievements mo? Kung hindi ka magiging finishing well. Kasi po, lagi nakatingin doon. Isa na maraan. Yun ang kinatatakutan niya, yung doon. Paano makakarating ng matagumpay? Kasi habang nag-journey tayo, daming tukso.
Amen? Ang dami sa kapal! Ang dami balakid! Bisa nga, ikaw nga, balakid yung sarili mo eh. Dami palpak na hindi mo kayang ayusin eh. Tama po ba? Eh lalo na kapag ka lumalakad ka, nakita mo naman si sister. Yan may pagmumukha nito. Diba? Yan naman si... Nakakainis. Diba? Ay, ikaw naman, babaw ng pananampalataya mo, bumigay ka naman kaagad. Ayun eh. Mahalaga po doon. Doon tayo nakatingin. Amen? Pag doon ka nakatingin kay Christ, sa gantimpala doon, lahat ng mga nangyayari dito, Hindi napapansin. hindi ka magpapa-apekto. Amen. Ha? Yung mga katabi mo, huwag ka magpa-apekto. O, tama pa. Lakasan mo baka. Baka gusto na bumigay eh. Di ba? Sayang! Pagka nagpa-apekto ka. Di ba? Alam nyo kapag kayo ka nababackslide, back to zero. Tama ba? Back to zero. Ang mahaba na ng journey mo. Kaganda-ganda na ng mga achievements. Tapos isa-isang igla, pinairan mo init ang ulo. Oh. Kahahanto. Tama ba? Okay, so alam niyo ang tinutumbok ko ha. Past achievements and credentials. Kasi ako po lagi ko sinasabi, pag pinasok ko isang bagay, ayoko ng mediocrity. Amen? Gusto ko excellent. Amen? Amen. Nag-e-excel ka. Ayoko na sa gitna. Kaya lahat ng effort gagawin. Kaya biyaya ng Panginoon Diyos, grasya mula sa Kanya, tinawag ako maging pastor. Lord, I want more. No? Gusto ko po, Panginoon, tulungan mo lang ako. Kahit ako maliit, lito pangalan, ang tingin ng mga tao, maliit, little, pero kapag kasi namahan mo, kaya mo akong iman. Kaya mo akong iman. Personal, wala akong usapan na ako. Kasi po, sobrang pangit na nakaraan ko. Sobrang pangit, hindi po pangit, sobrang pangit. But it is only by the grace of the living God. Amen. Kasi Pablo, sobrang pangit ang buhay ni Pablo. Amen? But it is all by the grace of the living God. Inayos niya yung pananaw ni Pablo. Pwede palang gamitin ni Lord yung mga pangit ng buhay. Amen. Katulad mo, katulad ko. Amen? Amen. Oh. Yan ang maganda, oh. Forget past achievements and credentials. Kahit na dumapit na sa'yo lahat yan. Amen? Engineer ka man, architect ka man, reverend ka, bishop ka, doktor ka, lahat yan nasa iyo. Di ba? Pero kung hindi naman, ang pananaw mo naman ay hindi katulad ng pananaw ni Christ, magkakaroon ka ng sakit. Ano sakit? Sino alam? Sino nakakalang magiging sakit ng dalawa? Meron, dalawa na sa isip ninyo. Ano kayo magiging sakit niya? Right. Meaning to say, hydrocephalus. Yung lumalaki ang ulo. Kapag ka marami kang credential, na hindi naman nagiging humble, naglalakihan. Amen? Ang sarap sana i-preach sa mga gumraduate kahapon eh. Di ba? So,
Si Pablo, iba yung credential niya. Take note ha. Ang credential niya, church planting. More church planting. Amen? Ano ba yung kanyang mga binasabi kanina, di ba? Kaya po, anong pananaw ninyo sa buhay? Anong pananaw natin sa buhay? Walang masama mangarap sa pamilya. Walang masama mangarap sa sarili. May pangarap ka ba para mapapurihan, maluwalhati ang Diyos sa buhay mo? Amen? Okay? Ano pa? Also want to forget anything that hinders to His progress. Amen. Lahat ng bagay, ano nga mga bagay na yan, na po pwede makahadlang sa aking progresibo, paglago ng aking pananampalataya, tinatanggal yan. Inaalis yan. Dinidilit yan. Kung ikaw po ay talagang kumikilala sa kabutihan na nagawa o ginawa ng Diyos sa iyo. Amen. Ano ito ginagawa ko? Makakahadlang ba ito sa paglago na aking pananampalataya? Ano ba itong relasyon na ito na meron ko? Ito ba ay pwede maka-apekto sa paglago na aking pananampalataya? Ano ba itong mga pinagkakaabalahan ko? May mga bisyo pa ako. Everything. Karakter ko. Mahirap kalaban na yung karakter. Yung ikaw. Hirap kalaban yan. Marami nang matwiran dyan. Maraming hindi pa kayo dito ako, ganito ako talaga. Maldita ako ito. Diba? Eh, magagalit din talaga ako eh. Yun nga po ginaayos ni Lord. Are you with me? Amen. Yun nga po ang gustong ayusin ng Diyos sa buhay mo. At maaayos lamang po yan kung ilalatag mo sa Kanya ang iyong kahinaan. Amen. Pag nilatag mo ang iyong kahinaan sa Kanyang harapan, yung kahinaan na yan magiging kalakasan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Dapat ganun tayo. Kung meron kang ginagawa na nakakahadlang, delete. Amen? Relasyon na nakakahadlang. Delete. Wickedness. Pangatlo na tayo para mabilis. Reaching forward for what lies ahead. Reaching forward. No? Meaning to say, merong may nakaabang. Meron pong goal setting. Meron pong finish line. Amen? Papunta sa finish line, there are a lots of struggle. Stumbling block. Amen? Pero, ang kanyang pananaw, hindi po yung nakakahadlang. Ang kanyang kaisipan, reaching forward. Move on. Magpatuloy. Hanggang makarating sa finish line. Amen? Kasi nga po, habang lumalakad tayo sa pananampalataya na ito, tanging hadlang talaga yan. Yung iba nga, parang gusto lang bumigay, gusto mo na magpahinga, diba? Gusto mo nang tumigil. Bishop, pastor, hahanapin ko po muna yung sarili ko. Nawawala pa tayo sa sarili. Hindi Kristyano ba na nawawala sa sarili? Hindi alam. So, ito po. Sabi niya, sinisikap kong marating ang layuning nais kong makamtan. Amen.
may pagsisikap, may determinasyon. Kung gusto mong makarating, be determined. Amen? So, si Paul po, naglagay siya ng goal. At yung kanyang mga mata, Paul's eyes are fixed on the prize. Amen? Ganun po ang dapat na maging pananaw natin. And his ultimate goal is to attain spiritual maturity. Amen? Yan po yung pinaka-goal niya, no? Naka-fix po siya doon. To attain yung tinatawag na spiritual maturity. Ito, tingnan niyo po. Marami pong Kristiyano, matagal na nagsisimba. Tama? Pero, hindi po mature spiritual. Hello? Dami pong ganyan. Tama? Kristiyano ka ng tagurian, matagal ka na nagsisimba. Tapos, dumating ang piyestang patay. Hinahandugan mo pa rin yung ng pagkain. Do, ito po ang iyong ang iyong biko. Ito pa po ang kalahating boteng gin. Diba? Ako po, wala po masama maglagay ka ng bulaklak, ama kuya. Amen? Wala masama maglagay ka ng kandila. Tama? Pero pag lagyan ko pa siya ng biko, pansit, or emperador, o nasaygo, di ba? Yung ininom niya, pag talikod mo, nakita na lang ng hahapay-hapay yan. Alay ko. Wala na po yun. Amen? Kaya pa ba tayo, tanong ko lang po. May magagawa pa ba yung mga mahal sa buhay natin na namatay na hihingi ka ng prayer sa kanya? Ganun lang, di ba? Practical lang. Lolo, gabayan niyo po kami. Patubayan niyo po kami. Ilayin po kami sa masama. Hindi magagawa po siya? Patay. Hihingi kayo ng gabay kay Lord. Sa Diyos po tayo hihingi ng patnubay, ng proteksyon, ng mga pagpapala. Kasi po, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, at naroon sa kanan ng ating Ama sa langit, at mananatiling buhay, magpakailan-kailan naman. Yung mga mahal natin sa buhay, patayin na yan. Huwag ka mananalangin sa kanila para ka sumangguni sa Espiritu. Tama ba? Hindi ka. Wala na sila magagawa. Alam mo, palahaw mo dyan. At isa pa po, yung mga patay na namatay, huwag po ninyo ipag-pray na mapunta ng langit o nasa purgatorio. Bakit? Kasi po, ang tao po na mapupunta lang ng langit, yung pong katulad ni Pablo, na merong pananaw ng Philippians chapter 1 verse 21, na ang sabi roon, for me to live is for Christ, and to die is gain. Para sa akin, habang ako'y nabubuhay sa mundong ito, namumuhay ako para kay Kristo. At kung ako'y mamatay, pakinawang.
Tandaan po ninyo. Kaya dapat ninyo ako din mga mahal niyo sa buhay. Amen. Pag yan ay namatay na wala kay Kristo, biblical speaking, hindi ko hinahatulan, biblical speaking, impyerno po po. Kaya huwag kayong hihingi ng prayer para sa kanila. Bishop, patay po yung mahal ko sa buhay. Pwede bang punta kayo pag pray ninyo para mapunta ng langit? Ano ko? Si San Pedro may hawak na susi ng langit. Buhay! Di ba? Hindi ako si San Pedro eh. Kaya, abutin ninyo sila hanggat mga buhay. Ipakilala ninyo ang Panginoon. Kilalanin nila ang Diyos sa buhay nila. Personal po yan. Amen? Okay. So, sabi nga, His race toward the goal of winning the prize. Yan po. Ang dapat na maging pananaw po natin. And His ultimate goal is to attain spiritual maturity. He was driven by a desire. Ito po. Ito yung nagtutulak sa Kanya. Driven to this desire. Ano yung mga desire na ito? Number 1, know Christ better. Amen? Makilala natin ng lubos ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? The more na nakikilala natin ang lubos ang ating Panginoong Heso Kristo, the more na napapamahal tayo sa Kanya, sa pamamahal siya sa atin. The more na nagkakaroon ng healthy relationship. Amen? Kung hindi yung kung sino-sino gusto nyo makilala ng lubusan. Diba? Nakachat nyo lang sa FB, pinanend lang kayo. Diba? Kung sino magpapakipagpalagay ang loob. At nakipagkita sa Sogo Hotel. Nung magtagpo doon sa loob ng Sogo Hotel, na bad trip sa'yo. Diba? Akala babae kayo pala. Baling ka pala. Tingnan niyo po. Mga pwede mangyari. Di ba? Okay, so, dapat ganun tayo. No? Know Christ better. I rejoice at your word as one who find grace for you. Knowing Christ in biblical perspective. Amen? Pangalawa, experience the power of His resurrection. Amen. Gusto niyo po ba maranasan yun? Yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli? Oh, malapit na yung ano. Mahal na araw. Ito ba? Baka mamaya babalitaan ko si kapatid nandun sa Pampanga. Ano ginagawa? Namamalo. Pakausap. Yung isa. Siya naman yung pinapalo. Ano ginawa? Papago ka? Diba? Kaya nagpapago, baka maranasan daw yung Christ Resurrection. The power of Christ Resurrection. Lahat ng mga mananampalataya, mararanasan po natin yung kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli sa ating po mga buhay. There's power in Christ Resurrection na nagmamanifest sa buhay po ng bawat mananampalataya. Amen? Oh, ikaw dati kang patay eh. Biblia ka lang. Ephesians chapter 2. We are all dead because of our trespasses and sin and wickedness. But by the grace of the living God, nabuhay ka na maguli. Pinagkakati mo, buhay na ba? Mabuhay na maguli. Pangatlo, share in His sufferings. Ganda ng goal, ano? Ganyan ba goal natin? Hello? Di ba makihati ka sa kanyang mga pagdurusa? Amen. Makibahagi, makihati.
makakontribute sa naging pagdurusa ng ating Panginoon Jesucristo and attain resurrection from the dead. Amen? Become more like Christ in His death. Yan po yung kanyang pananaw. Yan po ang Pablo. Na ayaw niyang mamatay ng natural. Pag namatay ako, gusto ko katulad ng kamatayan ng aking Diyos na pinaglilingkuran. Cool ba natin? Meaning to say, sa buhay ni Pablo, wala nang ibang mahalaga sa kanya kundi ang kanyang relasyon sa Diyos na unang umibig sa kanya, na nagmahal sa kanya, at habang siya ay nabubuhay siya sa pananampalataya. Kanino? Kay Kristo na nagbigay ng buhay sa kanya, na nagligtas sa kanya. Kaya nga, sabi nga ng Philippians chapter 1 verse 21, for me, para sa akin, habang ako'y nabubuhay dito sa mundo nito, nabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. Tandaan po natin, only one life will it soon be passed. But only what is done for Christ will last. Tayo po tayo lahat. Panginoon, ang aming po panalangin, itama po po ang mga perspektibo ng buhay po namin. Ipakita mo po at buksan mo po ang aming po mga mata. Katulad po ni Apostol po, nang ikaw ay kanyang ma-encounter, Panginoon, sa daan ng Damascus. Yung Pablo na ito, O Diyos, na dating nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay sa katiwalian o kamalian ng pananaw. Inayos mo po, Panginoon. Binago mo po ang kanya pong mga adhikain sa buhay. Itinama mo po, Panginoon, ang mga perspektibo niya sa kanya pong buhay. Aking panalangin, O Diyos, sa bawat isa na narito. We are praying, Lord. I am praying for it's every one of us. Itama mo po yung aming po mga pananaw. Ipaalam mo po at ipahintindi sa bawat isa po sa amin na hindi po kami habang panahon dito po sa mundo po na ito. May panahon lang po ang journey namin. May takdang oras, haba, Panginoon, ang itinakda mo na paglalakbay namin dito sa mundo po na ito. Kaya naman, Panginoon, habang kami po ay naglalakbay sa mundo po na ito, lakbayin ang pananampalataya. Samahan mo po kami. Gabayan mo po kami. Santong Espiritu. Hayaan mo po, ang patnubay mo po ay maranasan po namin sa umaga po ito. Let the anointing power of the Holy Spirit of God be upon each every one of us. Ikaw po pumatag po sa amin. Kung kami po ay wala sa linyada, wala sa tamang perspektibo, dilinyada mo po kami. I-align mo po kami, Panginoon. Itama mo po ang aming po mga priorities in life of God. Hallelujah. Salamat po sa mga pananaw na ito, Panginoon, na nakita namin sa isang tao. Isang tao na dati po masama. Isang tao na dating sakit ng lipunan. Religyoso, O Diyos. Pero hindi niya natagpuan ang tamang perspektibo ng buhay. Pero na ma-encounter ka niya, Panginoon, na itama lahat ito.
Lord, we are praying for your very presence of God in our midst right now. Holy Spirit, move in our midst. Dahil ako'y naniniwala, Panginoon, kung saan nandiyan ang iyong presensya, nandiyan po ang kapangyarihan. At kung saan pinag-uusapan ang iyong banal at dakilang pangalan, nandiyan ang iyong presensya. At kapag ka nandiyan ang iyong presensya, walang bagay na imposible sa iyo. Lahat ng bagay ay posible. Kaya mo pong ayusin ang aming pong mga pananaw sa buhay. Isinusuko namin ang aming pong mga sarili sa iyong harapan. Guide us, Lord. Lead us. Bless us, Lord. Huwag mo pong hayaan na masayang, Panginoon, ang mga remaining, O Diyos, ay ilalagay namin o itatalaga namin sa buhay namin habang nabubuhay po kami. Make it wonderful. Make it a blessed day or years na lalakad po kami sa pananampalataya. At mangyayari po ito, Panginoon, kung kami po ay, kung ikaw ay kasama namin habang lumalakad po kami sa pananampalataya. Thank you, Lord. Mangusap ka habang kami po yung umahawit. Let the anointing power of the Holy Spirit of God be upon each every one of us. Hindi ko po sila kilala masyado. Hindi ko alam ang mga kinakaharap nila. Hindi ko po alam mga problema nila, struggles nila, ng mga alam mo ito, Diyos. Pero ikaw po na aming Diyos ang siya nakakaalam ng lahat ng aming po mga buhay. Bawat yugto, area ng aming po mga buhay. Ikaw ang omnipotent God, the omnipresent God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi pa Pwede ko bantahan natin yung mga kamay sa presensya ng ating Panginoon. tuloy na pag-ibig At habang nakataas ang iyong mga kamay, ko. sabihin natin ang mensahe ng awit. Ikaw At ay sipatin natin itong mga sarili sa kanyang pong harapan. Hallelujah. buong kagalakan. Ikaw ang aking paglilingkuran. Nahihirapan man kahit pa nasusulatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Maraming mang hadlang sa ating pagsunod at kadalasan na
natin, yung kanya pong suffering, yung kanya pong mga pagsusumakit, alang-alang sa atin, o kaya ikaw ng kaligtasan, ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon,